Tay, tulungan ko na kayo. Sige anak. Anak, ano pala yung kukunin mong kurso ngayong kolehiyo? Hindi ko pa alam, Tay, kung anong kurso yung kukunin ko. Bakit hindi mo gayahin si Kuya Renz mo na engineer? Ayoko mag-engineer, Tay. Gusto ko kasing maging seaman. Kaya magkukulehiyo ako. Naku anak, baka hindi natin kayanin yan. Kasi si Kuya mo na lang yung bumubuhay sa atin. Ano ba yan? Kausapin mo na lang si Kuya, Tay. Malaki naman yung sinasahod niya eh. Sige anak, kakausapin ko na lang si Kuya mo tungkol dyan. Sige, Tay. Para naman magkakasama kami ng mga kaibigan ko. Sige anak, papayag naman siguro si Kuya mo. Dahil wala naman siyang ibang pinagkakagastusan ngayon. Oo, Tay. Ayoko naman na ako lang yung mahihiwalay sa aming magkakaibigan, no? Oo anak, ayoko din naman na wala kang kaibigan sa papasukan mong eskwelahan. Oo, Tay. Tsaka isa pa. Ngayon lang naman ako hihiling kay Kuya eh. Hayaan mo anak, kukumbinsin ko yung Kuya mo tungkol dyan. Sige anak, iwan mo na kita dyan. Nga pala, Tay. Luma na pala yung bagat sapatos ko. Pati yung mga sinusot kong damit, Tay. Baka naman pwede sa pasukan. Bilhan na ako ni Kuya ng bago. Oh, di ba kabibili lang sa'yo ng damit ng Kuya mo? Oo, Tay. Kaso isang piraso lang naman yon. Sinasabihan na ako ng mga kaibigan ko. Napaulit-ulit na lang daw yung sinusuot ko. Sige anak, susubukan kong sabihin sa Kuya mo na bilhan ka ng bagong damit. Para hindi ka naman magmukhang kawawa sa paningin ng mga kaibigan mo. Sige, Tay. Lagi na kasi akong inaasar eh na wala daw akong pambili ng damit. Kasi paulit-ulit na daw yung mga ginagamit ko. Kawawa naman tong anak ko. Hayaan mo, pakausapin ko yung Kuya mo para sa pagpasok mo bago lahat ng gamit mo. Salamat, Tay. Ang lakas ko talaga sa'yo. Ano ka ba anak? Siyempre ayokong isipin ng iba na mukha kang kawawa dahil sa mga luma mong gamit. Oo nga, Tay. Baka ang sabihin ng iba, naghihirap na tayo. Sige, hayaan mo, magpapabili tayo sa Kuya mo. Sige po, Tay. Ikaw ang bahala kay Kuya. Baka kasi pag ako yung nagsabi sa kanya, papagalitan na naman ako nun. Huwag kang mag-alala anak, akong bahala sa'yo. Tara, tulungan mo ako doon. Oo anak, O tay, wala ka bang pasok ngayon? wala po tay. Pwede ka bang makausap? Tara, upo muna tayo doon. Bakit tay? Ano po yung gusto niya sabihin? Di ba magkukuleyo na si George? Opo tay, nakapili na ba siya ng kurso na gusto niyang kunin? Oo anak, gusto niya yung kursong seaman. Ah, ganun po ba? O ano pong gusto niya sabihin? Ano sana eh. Gusto niya kasing pumasok sa malaking universidad ng mga seaman. Ano tay? Bakit hindi na lang dyan sa mumurahing eskwelahan? Hindi niyo ba alam kung gaano kataas ang matrikula sa eskwelahan na yan? Ikaw naman, ngayon lang humiling yung kapatid mo. Pagbigyan mo na. Tay, meron naman kasing mga gandang eskwelahan pero hindi ganun kataas yung mga matrikula. Pagbigyan mo na yung kapatid mo anak. Minsan lang maglambing yan eh. Yun na nga tay eh. Minsan na nga lang maglambing. Pero parang nasobrahan naman ata. Kaya mo naman siguro yung matrikula dyan anak. At isa pa, wala ka namang ibang pinagkakagastusan. Tay, sa mahal ng matrikula dyan, baka hindi na tayo kumain. Di ba? Hindi mo naman hayaang mangyari yun anak. Oo nga tay. Pero pwedeng sa ibang eskwelahan na lang siya mag-enroll. Doon lang sa dati kong eskwelahan. Pwede naman siya doon ah. Hay nako anak, kawawa naman yung kapatid mo. Kasi siya na lang ang may iba. Dahil at ng kaibigan niya, doon papasok sa eskwelahan na yon. Tay naman, ako nga dati wala rin ako mga kaibigan sa eskwelahan na yon. Normal lang naman na wala siyang kaibigan sa umpisa. Siyempre kakapasok niya lang. Pero katagalan, magkakaroon din niya ng kaibigan. Anak, iba naman yung panahon mo noon kumpara sa kapatid mo ngayon. Ang tatay naman, mahirap naman kasi kung ipipilit natin. Tapos hindi ko naman kaya. Masayang lang yun kasi yung papalipat-lipat siya ng eskwelahan. Anak naman, alam ko naman na kaya mong pag-aralin yung kapatid mo doon. Ay nako tay. Sige, ayoko mangako pero susubukan ko. Ayan, sabi ko na, di mo ko matatanggihan. Basta ako nagsabi sa'yo. Sige tay, pasok muna ako sa loob. Siya nga pala anak, kawawa naman yung kapatid mo. Luma na yung mga sinusuot niya. Saka yung bagat sapatos niya, luma na din. Mukhang hindi pa naman si Ratay. Pagtsagaan niya na lang muna. Naku anak, nagmumukhang kawawa na yung kapatid mo.
Dahil luma na yung mga ginagamit niya. Ano ba yan, Tay? Hindi naman siguro magkakasakit yun kung gagamitin niya yung mga lumang gamit niya. Sige na anak, bilhan mo na yung kapatid mo para hindi naman siyang nagmumukhang kawawa sa harap ng ibang tao. Oh, bakit niya naman iisipin yung sasabihin ng ibang tao? Ang importante, wala siyang ginagawang mali at hindi maganda. Anak naman, hindi naman lagi nagpapabili sa yung kapatid mo, di ba? Anong hindi? Di ba kabibili ko lang sa kanya ng damit nung nakaraang buwan? Parang buwan-buwan na nga lang niya nagpapabili eh. Ako nga, hindi ko nabibilan yung sarili ko dahil mas inuuna ko yung pangangailangan natin dito sa bahay. O tay, kuya, ano yung pinag-uusapan nyo? Ikaw, kung ano-ano pinapabili mo. Di ba kabibili ko lang sa'yo ng damit nung nakaraang buwan? Si kuya naman, nung isang buwan pa yun eh. Saka isa lang naman yung binili mo, di ba? Oo nga, pero hindi naman kita pwedeng laging bilhan. Tsaka isa pa, marami tayong mga gastusin na dapat pangunahin. Kagaya niyan, ang sabi ni tatay, gusto mo daw pumasok sa malaking universidad. Hindi mo ba alam na malaki ang matrikula doon? Kuya, lahat kasi ng mga kaibigan ko dyan papasok. Ako lang yung mahihiwalay sa kanila kapag hindi ako nakapag-enroll dyan. Anak naman, di ba napag-usapan na natin kanina yan? Pagbigyan mo na kasi yung kapatid mo. Hay nako, ano naman kasi kung mahiwalay ka sa kanila? Pwede pa din naman kayo magkita ng mga kaibigan mo, kahit magkakahiwalay kayo ng eskwelahan. Lah, paano yan? Sinabi ko na kay tatay. Ayos lang naman sa kanya na doon ako mag-aaral eh. Oo, ayos lang kay tatay. Pero sino bang gagastos ng matrikula mo? Di ba ako? Si kuya naman, kaya mo naman yon. Di ba malaki naman yung sahod mo dun sa trabaho mo? Oo, malaki nga yung sahod ko. Pero ako lahat ang gumagastos dito sa bahay. Mga gamot ni tatay. Yung mga bayarin natin dito, lahat ng gastusin, ako lahat ang sumasagot. Hindi naman ako laging humihiling sa'yo, kuya. Ngayon lang naman. Oo nga naman anak, pagbigyan mo na kasi tong kapatid mo. Hindi nyo talaga ako naiintindihan eh. Ito naman. Di ba malaki naman yung ipon mo dun sa bangko? Bakit? Pinapakilaman nyo ba yung gamit ko, tay? Hindi ko naman kasi sinasadya na makita anak kasi may kinuha ko sa drawer mo. May pinaglalaanan ako sa pera na yun, tay. Kaya ako iniipon yun. Ano ba yan? May mas malaga pa ba sa akin at sa kapatid mo? Ano ba yan? Diyan na nga kayo. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Paano yan, tay? Baka hindi na ako ma-enroll ni kuya sa eskwelahan na gusto ko. Ano ka ba anak? Hindi ka matitiis ng kuya mo. Saka nakita ko, mayroon siyang malaking pera sa bangko. Kaya kaya kanyang pag-aralin sa eskwela na gusto mo. Sigurado ka, tay? Oo anak, kaya wag kang mag-alala dyan. Eh paano yan, tay? Mukhang nagalit yata si kuya sa atin. Bigla na lang kasi siyang umalis. Ikaw naman, maya-maya lang yan, mawawala na yung galit ng kuya mo. Tara na nga, pasok na tayo sa loob. Ay, pre. Alam na iniisip mo ah. Problema mo. Oo nga, pre. Kung saan ba yung inisip mo? Mukhang pera yan ah. Sila tatay kasi. Oh, bakit pre? Anong meron? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin kay tatay. Yung tungkol sa sakit ko. Nako pre. Di ba sinabay na kita dyan dati? Nasabi mo sa tatay mo yung tungkol dyan sa sakit mo? Hindi ako makakuha ng tiyempo, pre. Tapos, yung kapatid ko pa, magkukolehiyo. Tapos, gusto pa pumasok sa mamahaling universidad. Nako. Laki nga ng problema mo pre. Paano ngayon yan? Paano ka makapagpa-opera niyan? Oo nga, yun din yung naiisip ko. Kulang pa ngayon na itatabi kong pera para sa operasyon ko. Alam mo pre, kung ako sa'yo, kausapin mo yung tatay mo, tsaka yung kapatid mo. Sigurado ako maintindihan ka nun. Natakot lang kasi ako, pare. Lalo na, sa akin lang sila umaasa. Dapat talaga pre, sabihin mo na sa kanila.
kung ano yung kalagayan mo. Kasi yung iniipon mong pera, di ba, para sa operasyon mo yan. Sige pre, kakausapin ko si tatay mamaya. Salamat ah. Wala yun. Kala ko pa naman magkiinuman tayo. Sige na, muna na ako. Sige, Kita-kits na lang. ingat ka ah. Sige. Tay, pwede ko po ba kayong makausap? Oo naman anak, ano ba yun? Tay, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Naku anak, huwag mo nang isipin yung nangyari kahapon. Alam ko naman na hindi mo matitis yung kapatid mo. Ikaw pa, ang laki-laki ng sinasahod mo. Kayang-kaya mo yun. Tay, may sakit ako. Yung pera na nakita nyo, Tay, nilalaan ko yun para sa operasyon ko. Hindi ko naman pinagdadamutan yung kapatid ko, Tay. Oo, gusto ko siyang pag-aralin sa magandang universidad. Pero paano ko gagawin yun, Tay? Kung yung ipon ko, nakalaan na sa operasyon ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na doon na lang siya mag-aral sa dati kong pinapasukan na eskwelahan. Dahil hindi ko alam kung magkano yung magastos sa operasyon ko. Dahil lang alam ko, wala naman ako ibang maasahan kung di ako lang. Kaya tay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto ko pang mabuhay ng matagal, tay. Halika nga dito anak. Alam mo anak, di kita pababayaan. Kung kailangan kong malimos sa mga kamag-anak natin, gagawin ko. Pasensya ka na, tay. Hindi ko naman kasi alam na magkakasakit ako. Alam ko yun anak. Nahihiya nga ako sa'yo dahil iniisip mo yung sakit mo. Pero inuuna mo pa rin kami. Kaya nga gusto kong gumaling, tay. Para maibigay ko pa yung pangangailangan nyo ni George. Huwag mo na kaming intindihin anak. Ang mahalaga, maoperahan ka na ngayon. Huwag kang mag-alala. Tutulong kami ng kapatid mo. Maraming salamat, tay. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid ko.